Ang taong pinaghaharian ng Diyos ay makikilala sa kanyang gawa at sa kanyang pamumuhay na may katarungan, pagmamahal at katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan. Mas marami kaysa una, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo. Patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ng ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay fruitful. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kung kayo po ay first timer o dati nang nanunood, sumusubaybay sa ating daily word of the day, daily dose of the word of God, at hindi pa po kayo nakakapag-like, follow, or subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos, please do so. At sana po, samahan niyo po ako sa pagiging media evangelizer at online missionary sa pamamagitan po ng pag-share ng video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media. At ipahayag natin ang salita ng Diyos, lalo na ng kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa mundo ng social media. Salamat po sa 80,000 followers na nagtutulong-tulong, sumasama sa ating misyon para maipalaganap ang salita ng Diyos. Sana tayo mag-multiply at sana dumami, lumaki ang ating community na ito na nagninilay at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayong linggong ito, tinatanong tayo ng ating mga pagbasa. Masaya ba tayo sa buhay? Makahulugan ba ang buhay mo? Natagpuan mo na ba ang dahilan ng purpose ng buhay mo? At yung buhay ba natin na maituturing at masasabi nating fruitful life? Dahil ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dito sa ating gospel, if you listen well, narinig natin yung kwento. Itong may-ari ng ubasan, nagpatanim ng mga ubas at pinagkatiwala sa mga kasama. And then umalis siya. And then pagdating ng anihan, ng pitasan ng ubas, nagpadala siya ng kanyang mga katulong para kunin yung parte niya. Pero anong ginawa ng mga kasama? Pinagpapatay lahat ng alipin na pinadala ng may-ari. At nagpadala pa siya ng mas marami at ganoon din ang ginawa. Then suddenly, pinadala niya ang kanyang sarili na anak na lalaki.
hoping na pakikinggan at paniniwalaan. Pero what happened? Sabi pa nila, ito yung may-ari, ito yung tagapagmana, patayin natin para atin na itong ubasan. At ganun nga ang ginawa nila. Kaya sabi ng Panginoon, challenge niya, ang tanong niya sa mga Pariseo, anong gagawin ng may-ari ng ubasan kapag siya nagbalik? Sabi niya, lilipulin niya itong mga taong ito. Mga kapatid, if we are going to apply this parable in our life, lahat tayo, ang buhay natin, ang pagkatao natin, ang ubasan ng Panginoon. And darating ang panahon, kukuha ang Diyos ng kanyang kaparte. Sa totoo lang, hindi naman niya kailangang kumuha ng kaparte sa buhay natin. Why? Kasi ang lahat ng sa atin ay Kanya. He is the owner of everything. He is the owner of the universe. Tayong lahat ay creature niya. Tayong lahat ay nilikha niya. Bakit kinakailangan niya humingi ng kaparte? Where in fact, dapat Kanyang lahat, di po ba? Pero, para bang dito ay hindi naman nag-i-expect itong may-ari ng lahat. But at least portion or part kung ano yung nais nating ibigay sa Kanya. Pero what happened in the gospel? Lahat ng ipinadala, pinagpapatay kahit yung kanyang bugtong na anak. Makita natin ito yung selfishness of humanity na ayaw magbahagi sa Diyos. Tayo rin, there is part of us na tayo ay selfish, na tayo ay makasarili at ayaw nating ibigay ang para sa Diyos. But darating ang panahon na tayong lahat kinakailangang magbigay ng parte sa Diyos. Kaya kung ating titingnan yung buhay natin, nasa buhay ba natin? Anong parte ng Diyos sa buhay natin? Sa mga achievements natin? Sa mga narating natin sa buhay? Sa lahat ng mga properties natin? Sa lahat ng meron tayo? May bahagi ba ang Diyos doon? May parte ba ang Diyos doon? Sa lahat ng ating ginagawa, iniisip, sa lahat ng ating mga plano at pangarap sa buhay, nasaan ang Diyos? May parte ba siya doon? Mga kapatid, napakalaga. This is what fruitfulness is all about. Fruitfulness is our capacity to recognize that everything belongs to God. Fruitfulness is our capacity to give what is due to God. Kung ano yung para sa Diyos. Ibig sabihin, tayo namumunga. Ibig sabihin, tayo ay lumalago. Mga kapatid, let us try to reflect sa ating sariling buhay. Nasaan ang Diyos sa buhay mo? Sa lahat ng mga pangarap, sa lahat ng mga meron ka, naroon ba ang Diyos? Dahil darating ang panahon, mga kapatid, we will realize, sana hindi pa late ang lahat before we realize that everything belongs to God. Hindi siya dapat yung humihingi ng kaparte sa atin. Dapat kusa nating ibinibigay yan sa Diyos dahil alam natin na Kanya naman to eh. Kapag nag-donate ka sa church, minsan humihingi ka pa ng praises, ng mga malalaking mga recognitions, na para bang sa'yo talaga yung binigay mo. Imagine, ang Diyos, binibigyan mo. Para bang, hello, meron akong na-meet na kaibigan from Bulacan at ito yung kanyang panuntunan ng buong pamilya. Ayaw niya na bibigyan siya ng solicitation letter, lalo na kapag may project ang simbahan. Ayaw niya kasi ang feeling niya, parang ang Diyos pa yung namamalimos sa kanya. Where in fact, ang lahat naman ng meron siya ay galing sa Diyos. At lahat ay pagmamay-ari ng Diyos. Napakaganda ng kanyang paniniwala. And I think this is what fruitfulness is all about. Tayo minsan, napakadamot natin pagdating sa Diyos. Tayo minsan, pagdating sa simbahan, napakadamot natin. Pag nagbigay pa tayo, naghahanap pa tayo ng kapalit. Pero magandang tingnan natin, hindi ba? Lahat ng ibinibigay mo, hindi naman talaga sa'yo yan eh. Sa Diyos lahat ng yan. Kaya sana, if given a chance to give something for God and for the church, at sa lahat ng misyon ng Diyos, sana kusa nating ibigay ito, hindi napipilitan. At sana nandun sa puso natin yung galak. Why? Because at the end of the day, susukatin tayo ng Diyos. Depende sa ating katapatan sa Kanya at yung kagalakan ng ating puso sa pagbibigay ng ating sarili at ng kung anong meron tayo para sa Kanya
para sa simbahan, para sa ating kapwa. Mga kapatid, this is what fruitfulness is all about. At sana maging mabunga ang buhay mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway maunawaan namin na ang lahat ay sa iyo, galing sa iyo at ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Nawa ay maibalik namin ang lahat ng ito sa iyo nang may pasasalamat at may katapatan dahil ikaw ay patuloy at palaging nagtitiwala sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.